Let's go. Hey. Good morning. Good evening. Magandang gabi mga kasabwat. Welcome back to the channel. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo lahat. Ako eto. Pasok na naman tayo. Yeah. Putik talaga dito. Ayun. Pasok na naman tayo. Siyempre dahil tayo ay alipin ng salapi, kailangan natin maghanap buhay. Time check. It's ang aga pa. Mag 8:30 pa lang. Ang pasok ko ngayon ay alas 10. Pero medyo maraming gagawin. So pasok tayo ng maaga. So dahil maaga tayo, abutan pa natin bukas yung binibilihan ng sigarilyo. Makakatipid na naman tayo ng kahit konti para may pambayad na tayo sa parking. Medyo nagpa-practice na ako ng mga mga pang a day in a life na mga video. Subukan ulit natin mga ganun kasi mas maganda yung mga mas mataas yung views kapag ganun yung ginagawa kong videos, hindi yung purong motovlog lang. So tignan natin mamaya kapag hindi ganun masyadong maulan, subukan natin makapag-video sa office. Yeah, grabe, napakaraming humps dito. Let's go. Ganda ng panahon, no? Walang kaulan-ulan. Yun nga lang, medyo marami pang truck ng gantong oras.
Pero at least hindi ganun ka dami yung mga sasakyan. So masarap bumiyahe pag ganitong oras. Grabe, sarap gamitin ng motor ngayon. Dapat kasi bibidyoan ko, kaso walang tigil yung ulan nung nagpagawa ako ng motor. Pero nung nagpagawa kasi ako ng motor, actually hindi naman nagpagawa, nagpalit ako ng mga pyesa. Yeah. So nung Sunday, bumili ako ng mga pyesa, pinakabit ko. Although hindi change of plan, nung una ang plano ko kasi is puro forma yung mga i-upgrade ko sa motor. Pero napaisip kasi ako, kaya sabi ko palitan ko na lang yung mga pyesa, yung mga importante talaga, para sulit naman yung gastos, para hindi lang din forma. So nagpalit ako ng unang-una karburador. So nagpalit ako ng carb. Although same size pa din naman, hindi na ako nag-upgrade ng size ng carb, pero nagpalit ako ng mas maganda. Kasi yung stock medyo hindi na masyadong maganda yung performance ng stock. Pinalinis ko na yun, pinaayos ko, may mga pinapalitan ako, mga jettings gano'n. Pero hindi ko pa rin nakuha yung hinahanap ko. So ginawa ko, nung Sunday bumili na ako ng bagong carb, tapos pinakabit ko na. So ano pa ba? Ayun, nagpalit na rin ako ng spark plug. So palit ako ng spark plug, tapos baterya. Medyo pricey lang yung binili kong baterya. Di ko sure kung yun talaga yung magandang klase, pero yung pinalit ko is yung gel type ba yun? Yun kasi yung mga sinuggest sa akin na magandang klase ng baterya. So nagpalit ako nun, gel type. Tapos ano pa ba? Brake pads, nagpalit din ako ng brake pads kasi last time yung paulit-ulit kong sinasabi sa mga video ko na medyo palyado na yung brakes ko. Pudpud na kasi yung brake pads. So binili ko na yung pinakamagandang klase. Sabi ko nga, di ba? Buy nice or buy twice. Mas pinipili ko lagi yung mga magandang klase na, para isang bilihan na lang, menos na sa sakit ng ulo. Yun, ano pa ba? Change oil. Papalit na rin ako ng langis. So ayun, nung ginamit ko, medyo ang laki ng difference niya. Kahit i-compare ko siya dun sa nung bagong bili ko tong motor, ang layo ng performance niya. Mas responsive yung sa throttle, tapos yung sa pagpapalit ng gears, mas smooth. Ano pa, parang hindi ko alam kung sa isip ko lang ba to, psychological lang ba, pero lumambot din yung clutch. Nag-iba yung play ng clutch niya. And mind you guys, inalis ko na yung clutch assist. Dati naka-clutch assist ako. Clutch assist ba tawag doon? Yung kinakabit doon sa clutch para mas lumambot. So ngayon, kahit walang ganon, ang lambot ng clutch, kahit isang daliri kaya. Grabe, sobrang iba yung naging performance niya. Ang hindi ko pa lang nasubukan is yung sa gas consumption. Di ko alam kung magbabago yung gas consumption or ganun pa din. Pero isa sa pinagbago niya kasi, pinaka napansin kong changes is yung
kapag rumarat-rat ako. Kasi kapag pumipiga talaga ako, kapag balik ko minsan parang may paano ba i-explain yun? Parang may sobrang hangin. Ganun yung nararamdaman ko. Ngayon nawala na yung ganun eh. So sabi kasi nila sa carb daw yun. So siguro ayun nga, since nagpalit ako ng carb. Pero dapat nga bibiling kong carb talaga is yung Nibi. Pero mas gusto ko kasi na yung bibiling kong pyesa is meron dun sa shop na pagpapagawan ko. Ayoko kasing bumili online, baka mamaya kasi palyado. So hindi ako sure, hindi ako 100% sure. So hindi na ako bumili online. Ginawa ko na lang kung ano yung nando doon sa shop. Tinanong ko ano ba yung pinakamaganda nilang carb para dito sa motor. Ayun naman, nagbigay naman sila ng mga suggestions. Ayun. Nakakatuwa, yung gumagawa ng motor doon, medyo may edad na. So nung una medyo duda ako kasi kapag medyo may edad na yung gumagawa, medyo old school. Pero siya kasi medyo maalam talaga siya. Magaling din talaga. Parang feeling ko nga doon na ako magpapaalaga ng motor. Every time na may kailangan ako maintenance, parang gusto ko doon na lang talaga lagi. Ang lapit pa niya sa bahay namin. As in walking distance, parang 2 minutong lakaran lang. Buti naman at naglagay na sila ng sign doon. You know, sarap oh. Iba yung hagod pag pinipiga. Again, hindi naman ako ganun ka-eksperto sa motor. Hindi ko din alam kung psychological lang ba to. Pero yun kasi yung pakiramdam ko eh. Nagpalit din pala ako ng switch. Kasi yung switch na kinabit dito dati, as in literal na on-off switch. So kapag in-on mo siya, kailangan mong pindutin yung off. Dahil kapag hindi mo pinindot, dire-diretso lang siyang nagbubuga ng kuryente sa starter. So pinalitan ko siya nung talagang pang start ng motor. Yun nga lang, medyo wala na kasing option. So medyo di masyadong maganda. Pero okay lang, as long as it works, di ba? Siguro ano ko na lang to, ikakabit ko na lang ulit para mas pangit kasi umiikot kasi siya. Pag pinipindot ko parang dumudulas yung kabit niya. So baka hindi ko alam kung paano gagawin ko dito eh, para hindi siya umiikot kapag pinipindot. Sinubukan ko siyang i-screw kaso nihigpitan ko kanina. Kaso ayaw talaga, umiikot talaga siya. So tignan ko mamaya anong pwede kong gawin. Grabe naman, bakit parang halos lahat ng sasakyan nagka-counterflow o lumalagpas sa kabilang lane. You know, grabe ang smooth niya. Nawala na yung mga parang kumakadyot-kadyot. Nawala na yung ganun.
Tapos ang laki ng ginanda nung throttle response niya. Buti na lang din, inalis ko na yung quick throttle ko. Kung hindi, mas lalong baka dumadamba na to. Parang gusto ko na lang talaga mapalitan dito is yung yung sprocket. So palitan ng medyo maikli lang, maliit ng konti. Konti lang naman, hindi yung pang racing. Kasi total hindi naman na ako namumundok dahil nga sa tuhod ko. So might as well talagang i-convert ko na to na pangkalsada. Papalitan ko na rin kasi yung gulong na ito eh. Bahala ko palitan siya ng, hindi ko alam kung dual sport or talagang pangkalsada na. Pero most likely kung merong pangkalsada talaga na hindi ko na kailangan magpalit ng 17x17 harap likod, yun papalit ko. Pero kung wala, baka dual sport na lang. Okay din naman yung dual sport. Kasi doon ako nahihirapan kapag medyo maulan or madulas yung kalsada. Talagang kapag nabibigla ako ng preno, talagang dumudulas. Medyo nag-skid talaga. Nakakabahan lang ako dito kapag ganito kaganda yung performance kasi ng motor. Parang medyo nanggigigil ako. Gustong pumiga ng pumiga, gustong rat-ratin. Pero syempre, as a responsible driver, hindi natin gagawin yun. Kahit nanggigigil na ako.